Kabanata 2461. Pagkatapos noon, nagtanong ang nag-aalalang si Master Greendrake, ano ang dapat nating gawin, guro? Gamutin mo siya ng mga halamang nagbibigay buhay sa espiritu. Ay extract ang likidong essence ng herbs at ibabad ang buong katawan niya dito sa susunod na 49 na araw. Kasunod nito, gagamitin ko ang aking essential chi para patatagin ang kanyang cultivation. Kung gagawin ng tama ang lahat, dapat ay makaahon siya sa kanyang kritikal na kondisyon. Kasunod noon, isang sinag ng liwanag ang bumaril mula sa rebeltong bato at bumalot sa katawan ni Philip. Sa loob ng ilang segundo, medyo gumanda na si Philip. Tuwang-tuwa na makita iyon, si Master Greendrake ay napabulalas, salamat, Master. Humihingi ako ng paumanhin sa pagkawala ng Heavenly Guard Order na ibinigay mo sa akin, Master. Sa kasamaang palad, sa tingin ko ay nasa kamay na ni Gerald. Bulong ni Philip sa tono ng paghingi ng tawad. Ano, nawala mo pa ang iyong angelic artifact? Bulalas ng natulala na si Master Greendrake. Walang choice si Senior Philip, Uncle Greendrake. Kung hindi niya ito itinapon, hindi kami mabubuhay hanggang ngayon. Paliwanag ni Elaine. Master, ako I really deserve to die dahil sa hindi pagturo ng mabuti sa anak ko. Humihingi ako ng paumanhin na nawala rin ang iyong malaanghel na artifact. Sigaw ni Master Greendrake habang nakaluhod. Kahit na agrabyado, may mas mahahalagang bagay na dapat nating pagtuunan ng pansin. Una sa lahat, dahil alam natin na si Gerald ay hindi isang normal na tao, ang katotohanan na siya na ngayon ang nagtataglay ng Heavenly Guard Order ay nangangahulugan na ngayon ay mas higit ka sa kanya. Sa pag-iisip na iyon, kailangan nating doblehin ang ating mga pagsisikap sa pagsisiyasat sa kanyang background. Kung kaaway siya, lilipulin ko siya kapag kinakailangan. Kung hindi siya, gayunpaman, maaari nating makuha siyang sumali sa ating puwersa. Tiyak na madodoble ang ating lakas kapag ganoon. Idineklara ang estatwa ng bato sa isang mapagmataas na tono. Habang pinapanood ang 4 na disipulo na nagpalitan ng mausisa na mga tingin, idinagdag ng batong rebulto, iminumungkahi ko na imbitahan mo si Gerald sa isang handaan at humanap ng pagkakataong subukan ang kanyang mga kakayahan. Naturally, kailangan mo ring tanungin siya kung ano ang ginagawa niya dito. Muli, lalabas lang ako kapag kinakailangan. Bukod dito, tandaan na iwasan ang direktang pakikipaglaban sa kanya. Come to think of it, since we're investigating him, dapat ganoon din ang ginagawa niya sa atin. Sa pag-iisip na iyon, ang isang piging ay magiging isang perpektong pagkakataon para sa atin na magkita at magkaroon ng mabuting pag-unawa sa isa't isa. Isang magandang ideya. Aayusin natin ito kaagad. Deklara ni Master Greendrake habang nakayuko siya patungo sa rebeltong bato, na nagudyok sa kinang nito na unti-unting lumabo. Umalis na si Master, panganay na senior. Tsaka, darating ba talaga si Gerald kung mag-host tayo ng banquet? Tanong ni Master Twilight. Hindi ka ba nakikinig sa sinabi niya? Iniimbestigahan din kami ng batang lalaki, kaya tiyak na sabik siyang makipagkita sa amin para makipag-usap. Speaking of the banquet, the venue will be your place, Elaine. I'll be leaving the management aspects to you and your family as well, sabi ni Master Greendrake habang nakatingin kay Elaine. Naiintindihan, deklara ni Elaine. Samantala, abala naman si Gerald sa pagpapagamot kay Darkwind. Tungkol naman kay Linden, ipinadala siya upang protektahan sina Marcel at Professor Boyle. Pagkatapos ng lahat, si Marcel ang kanyang huling pagkakataon na mahanap ang puno. Gayunpaman, isipin na ang pagkuha ng mga yin blood pellets ay magiging nakakapagod. Sino ang mag-aakala na ang mga Zant ay may napakalaking puwersa na sumusuporta sa kanila? Bukod dito, ang dalubhasa na nagawang ilihis ang kanyang martial arts ay nag-aalala rin kay Gerald. Hindi nakatulong na wala pang alam si Gerald tungkol sa kanya. Ang lahat ng ito ay nagpapawi muli sa kanyang isang kislap ng pag-asa. Nang ganap na magamot si Darkwind, bumantong hininga si Gerald bago bumulong, I wonder how Professor Boyle and the others are doing with their investigation. Sakto sa sandaling iyon nang tumakbo si Linden at ang propesor habang sumisigaw, Mr. Crawford. Kabanata 2462, nakahanap ka ba ng kahit ano? Bulalas ni Darkwind. Mukhang nataranta, umiling si Professor Boyle bago sinabing, hindi pa, pero.
Bagaman wala pa kaming nahanap, nakatanggap kami ng liham ng paanyaya na naka-address kay Mr. Crawford. Nag-aalala ako na sila ang susunod sa iyo, kaya dali-dali akong lumapit sa propesor. Paliwanag ni Linden habang inilabas ang invitation letter. Nakataas ang isang bahagyang kilay, kinuha ni Gerald ang sulat at sinimulang basahin ito. Sa pagtatapos nito, napagtanto niyang lahat sila ay iniimbitahan sa piging ng pamilya Zant na gaganapin ngayong gabi. Nang may hatid ang mensahe, agad na sinabi ni Darkwind, ito ay malinaw na isang bitag, Mr. Crawford. Malamang na ang mga malalaking demonyo ang pumalit sa oras na ito, kaya dapat tayong maging maingat kung tayo ay dadalo. Hindi sila magiging maliliit na fries tulad ni Philip. Sumasang-ayon ako. Nakasaad dito na dadalo rin sina Master Greendrake, Mr. Sevenom, at ilang iba pa. Sila ay dapat na mga kasabwat ni Master Twilight. Dagdag ni Linden. Narinig ko na ang mga pangalan na iyon. Bulalas ni Marcel habang papasok sa sala. Sa ngayon, si Gerald at ang iba pa ay nananatili sa kanyang lugar. Regardless, Gerald then asked in a little surprised tone, kilala mo sila, Mr. Lerv Inc. Talaga, tingnan mo, si Master Greendrake ang pinuno ng Greendrake Church na matatagpuan sa Hilagang Kanluran dito, samantalang si Mr. Sevenom ang pinuno ng Centipede Sect. Pareho silang may mataas na impluwensya kaya naman bukod sa mga tagasunod ng kanilang mga sekta ay marami pang pamilyang nasasakupan ang nagtatrabaho para sa kanila. Alam ang lahat ng ito dahil sa nakaraan, ang mga mula sa pamilyang Luke na kanilang mga tagasunod sa Japan ay nagtangkang patayin ako. Speaking of which, may isa pang tao na dapat mong kilalanin. Siya ay tinatawag na Master Coldwater ng Coldwater Church, at kasama sina Master Greendrake at Mr. Sevenom, silang tatlo ay parehong makapangyarihang senior ng Master Twilight mula sa Twilight Church. Maraming kakaibang chismis tungkol sa tatlong iyon sa pisitan. Dagdag ni Marcel habang naghahain ng tsaa sa lahat. Habang pinapanood si Marcel pagkatapos ay kumuha ng isang tasa para sa kanyang sarili bago umupo sa sopa, si Darkwind ay sinenyasan na magtanong, anong uri ng mga chismis? Well, for one, it's rumored that Master Greendrake is so powerful na kaya niyang gawing ginto ang mga bato. Kaya niyang lumipad gamit ang espada. Para naman kay Master Coldwater, hindi siya masusugatan sa apoy at tubig. Tuldok-tuldok, sa pag-iisip na iyon, sinasabing maaari pa siyang maligo sa apoy. Lumipat kay Mr. Sevenom. Siya ay isang mabisyo, isang dalubhasa sa paggamit ng mga lason, sinasabi na siya ay immune sa halos lahat ng lason, at minsan ay narinig ko na siya ay may kakayahang pigilin ang kanyang hininga sa loob ng isang buong taon. Hindi rin siya kumakain o umiinom, at tila laging may makamandag na fire marten na nagtatago sa kanyang manggas. Kapag nakagat ka nito, matutunaw ka na di umano sa puddle ng itim na dugo sa 7 hakbang lang. Bagamat mas kaunti ang mga chismis tungkol kay Master Twilight, sinasabing may kakayahan siyang magpatugtog ng musika para magpagaling ng mga karamdaman. Anuman ang sakit, ang marinig lamang ang kanyang kanta ay magagawa na. Paliwanag ni Marcel. Paano mo nalaman ang lahat ng ito, Ferb? Tanong ng nagulat na professor. MS, malamang sinabi sa kanya ni Phoebe, di ba? Nakangiting sagot ni Gerald. Kahit na alam ni Gerald na magagamit ni Marcel ang mga diskarte sa pagbabalat kayo ng mga sinaunang mangkukulam, sa huli ay hindi siya mula sa kanilang lupon. Bingo, Mr. Crawford. Sinabi sa akin ni Phoebe ang tungkol sa lahat ng ito mula noong gusto kong makuha si Master Twilight upang iligtas ang aming anak. Pagkatapos ng lahat, bukod kay G. Sevenom, ang lahat ng iba pang mga simbahan ay sinasamba ng marami. Gayunpaman, agad na hindi sumang-ayon si Phoebe at sinabi sa akin ang lahat na ipinadala ko lang sa iyo. Bukod doon, binalaan din niya ako na lahat sila ay masasamang tao na dapat layuan. Paliwanag ni Marcel. Tama siya, kung nasangkot ka sa kanila, malamang na mawawala rin ang iyong young blood pellets. Pagkatapos ng lahat, hindi sila tao. Sagot ni Gerald na pagkatapos makinig sa mga kwento ni Marcel ay mas naunawaan na niya ang 4 na dakilang demonyong iyon. Kung gayon, dapat na ba tayong magtungo? For all we know, they may still have other special angelic artifacts in store, ungol ni Darkwind habang sila ni Linden ay nagpalitan ng tingin. Siyempre, a-attend kami.
Naglaan sila ng oras upang magpadala sa amin ng isang imbitasyon, kaya magiging bastos kung hindi kami pupunta. At saka, walang nakipagsapalaran, walang nakuha. Kung hindi natin malalaman kung sino talaga sila at kung ano ang ginagawa nila dito, mas mahihirapan tayong kumuha ng yin blood pellets para iligtas ang anak ni Marcel. Kabanata 2463. Samantala, sa tirahan ng pamilya Zant, natagpuan ni Freyr ang kanyang sarili na bumubuti at bumubuti. Sa tamang panahon din, pagkatapos ng lahat, hindi lamang siya binigyan ng misyon ni Master Trilight, ngunit sinabi rin niya sa kanya na si Master Greendrake, isang malaking boss, ay darating din. Sa lahat ng iyon sa isip, ang mga Zants ay talagang hindi naglakas loob na gawing basta-basta ang mga bagay-bagay, at tiniyak ni Freyr na lubusang pangasiwaan ang lahat ng gawaing paghahanda. Gayunpaman, mayroong isang Lant na hindi pinahintulutang tumulong. At iyon ay si Faye. Matapos sabihing tumayo sa pasukan ng asyenda, ang galit na si Faye na sumampal sa kanyang mga tauhan ng mahigit 100 beses kanina para palamigan ang sarili ay bumulong-bulong, hindi ba ako din si Zant? Bakit pinapayagan si sister na manatili habang ako ay pinalayas? Nakakainis. As second young mistress, big shots ang mga taong dumarating sa oras na ito, hindi talaga namin kayang saktan ang sinuman sa kanila, kaya makinig na lang tayo kay Master at mabilis na umalis. Ungol ng isa sa mga bodyguard habang tinatakpan ang kanyang sarili, pisngi. How dare you speak to me like that? Siguradong pagod ka ng mamuhay, angal ng hindi matiis na babae habang itinaas niya ang kanyang palad upang muling sampelan siya. Gayunpaman, bago pa mapunta ang kanyang sampal, naramdaman niyang humawak ang kanyang palso. Sa nangyari, si Freyr ang lumabas upang simulan ang pagtanggap sa mga bisita. Pagkatapos umubo, sumimangot si Freyr, Faye. Ano ba kasing ginagawa mo? Hindi niya ako nirerespeto. Bubugbugin ko siya hanggang mamatay. Ganti ni Faye. Itigil mo na ang kalokohang ito. Faye, unawain mo na ang mga pinarangalan na panauhin ay darating, at sila ay mga eksperto na mas makapangyarihan kaysa sa may isip natin. Posibleng magkakaroon din ng mga salungatan, at sa iyong ugali, ayoko talagang ikaw ang dahilan ng lahat, ang gulo. Dapat mong malaman na sino man sa kanila ay maaaring pumatay sa iyo sa isang pitik ng isang daliri. Sabi ni Elaine habang papalabas. I doubt it. Bago matapos ni Faye ang kanyang pangungusap, si Elaine na nakakita kay Gerald at ilang iba pa ay dahan-daang lumalapit ay naramdaman niyang kumikibot ang kanyang mga talukap habang bumubulong, pare, nandito na sila. Kahit na mukhang tensyonado si Freyr nang lumingon siya sa bisita, sa pangalawang pagkakataon ay napagtanto niyang binata pa lang si Gerald, hindi niya maiwasang hindi makapaniwala habang sinasabi niyang iyon si Gerald. Habang medyo nabawasan ang pressure niya dati, konti. Nagtaka siya kung bakit ang batang ito ay karapat-dapat sa gayong mataas na pagtrato ng apat na dakilang amo. Anuman, yumuko si Elaine bago ipahayag, talagang pambihira ka sa kusang loob na pagpiling pumunta, Mr. Crawford. Bueno, dahil taos-puso ang iyong pamilya na mag-imbite sa e-over habang ako ay nasa pisitin, natural na kailangan kong pumunta. Nakangiting sagot ni Gerald. Ha, so ito ang mga bisita natin. Medyo pasiga na sagot ni Faye. Siya, para sa isa, nakilala ang matandang lalaki na nagtangkang pumatay sa kanya noon. Kung hindi pumasok ang kapatid niya para kunin ang gamot para sa kanya, patay na siya. Pare, sila ang nagtangkang pumatay sa akin. Pagdating ng apat na dakilang amo, sabihin mong patayin silang tatlo para ipaghiganti ako, bulong ni Faye. Hindi ngayon ang oras para sa mga laro. Saway ni Freyr. Kung hindi mo gagawin, ako mismo ang gagawa. Sigaw ni Faye habang naglalabas ng revolver bago itinutok kay Gerald. Nakita lang mismo ni Gerald na laruan lang ang baril, kaya hindi niya napigil ang mapangiti habang nag-uutos ang hindi matiis na dalaga, tuhod. Bago ako mamatay. With a casual gesture of his hand, a willow leaf suddenly appeared in Gerald's hand, prompting him to reply, tanggi ako, though let's make a bet. Tingnan natin kung alin ang mas mabilis. Ang bala mo, o ang dahon ng willow ko. Pwede ba at pumunta sa impyerno? Single ni Faye habang hinahatak ang gatilyo ng walang kaunting pag-aalinlangan. Kabanata 2464. Ate, huwag. Sigaw ni Elaine na nagtangkang pigilan si Faye,
Pero huli na ang lahat. Ang tunog ng putok ng baril ay narinig. Gayunpaman, isang kakaibang tunog ng basag na metal ang sumunod. May dalawang malalaking puno ng willow na nakatayo sa magkabilang dulo sa tabi ni Gerald, at sa magkabilang puno, may mga marka ng bala. Kung hinati ba ni Gerald ang bala sa kalahati? Natigilan man si Frere dahil doon, mas nabigla siya nang ma-realize niya na ang pag-hover millimeters ang layo sa noo ni Faye. Ay ang dahon ng willow mula noon. Ang dahon ay may napakalaking kapangyarihan, at kung ito ay tumama sa noo ni Faye, siya ay namatay doon at pagkatapos. Natural, nang ma-realize din niya ang presensya nito, natakot si Faye kaya agad niyang binitawan ang kanyang revolver. Bago pa makapagsalita ang iba, isang boses ang biglang nagsabi, "Talagang magaling, Mr. Crawford, ngunit bilang isang Domiansk Master, hindi mo ba iniisip na ang pang-aapi sa isang regular na babae ay medyo labis?" Ang boses ay kay Master Greendrake na nakangiti ng malapad na ngayon ay naglalakad patungo sa party ni Gerald kasama ang tatlo pa at ang kanilang mga tagasunod. Anuman, itinuro ni Master Greendrake ang dahon ng willow, na agad na nagdulot ng daloy ng mahahalagang China bomb alot sa dahon. Sa lalong madaling panahon, ang lahat ng kapangyarihan na nakaimbak sa dahon ay naubos, na naging sanhi ng pag-alis ng dahon sa lupa sa mismong paanan ni Faye. Sa puntong ito, hindi napigilan ni Frere ang malunok. Maging sina Darkwind at Linden ay naudyukan na magpalitan ng tingin. Ang pagtatanim ng matandang ito ay tiyak na mas mataas kaysa sa kanila. Napangiti na lang si Gerald sa lahat ng ito. Nang maramdaman kung gaano tensyonado ang kapaligiran, mabilis na tumahimik si Frere para sabihin, "Ito. Tuldok-tuldok, natutuwa akong makasama sina Master Greendrake at Mr. Gerald dito sa aking tirahan. Dapat malaman ninyong dalawa na lahat ay naihatid na, kaya pakiusap. Pumasok ka na at maupo na kayo." Nang nasa loob na sila, si Mr. Si Sevenom na tila isang nasa katanghaliang gulang na lalaki pinaikit ang kanyang malaupong mga mata kay Gerald habang sinasabi sa malamig na tono, "Ang iyong paglilinang at mga kasanayan ay talagang pambihira, Mr. Crawford. Kailangan kong sabihin na humanga ako na kaya mo pa gumamit ng dahon bilang iyong talon ng aura. Nagkaroon ba si Mr. Gusto talagang patayin ni Crawford ang anak mo kanina, patay na siya ngayon, Mr. Zant. Kailangan kong sumang-ayon. Kung tutuusin, naranasan ko na ang sword technique ni Mr. Crawford noon pa, medyo malungkot na ungol ni Master Twilight. Na-curious ako, ang pamamaraan ba na ginamit mo noon ay ang Sky Split? Yung mula sa Cosmo Amorphous Sword Technique? Tanong ni Master Greendrake. Ito ay ang mismong sword technique na muntik nang mapatay ni Master Twilight noong isang araw. Pang-iinis na sabi ni Linden. Ikaw. Ungol ni Master Twilight habang ang kanyang mukha ay nagliliyab sa galit. Gayunpaman, bago pa niya magawa ang anumang bagay ay pinigilan siya ni Master Greendrake bago sabihin, "Huwag na nating pag-usapan ang nakaraan. Anuman, hindi namin inimbitahan kayong tatlo dito para magsimula ng panibagong alitan. Sa kabaligtaran, nais kong lutasin ang hindi pagkakaunawaan sa pagitan natin. Kung tutuusin, medyo bagong mukha pa naman tayong lahat, no?" Dalawa. Mukhang maganda. I'm glad you're being this sincere, sagot ni Darkwind. Tama lang na ganito ang ugali ko, nakangiting sabi ni Master Greendrake. Magaling sinabi. Lahat kayo ay malalakas na magsasaka, at ang paglilinang ni Mr. Crawford ay kahanga-hanga rin. Panatilihin natin ang pagkakaisa para mas maraming magagandang bagay ang mangyari. Sabi ni Frere na nag-aalalang masisira ang kanyang asyenda kapag nagsimulang mag-away ang dalawang partido sa masiglang tono. Speaking of which, tinatawag kang Saint Darkwind tama. Mula sa Darkwind sect, sa palagay ko. Alam mo, ang aking mga dakilang disipulo, ang Ghost Trio ng Cloud Ridge, ay tila pinatay ng mga mula sa iyong sekta. Gayunpaman, dahil sinabi ng aking panganay na senior na narito kami upang lutasin ang aming mga hindi pagkakaunawaan ngayon, hayaan mo akong bigyan ka ng isang toast. Sabi ni Mr. Sevenom out of the blue. Bago pa makasagot ang sinuman, ang alak sa wine glass ni Sevenom ay lumipad patungo sa baso ni Darkwind. Gayunpaman, ang puting alak ay naging berde na. Nakangiting masama, pagkatapos ay idinagdag ni Sevenom, "Huwag kang mag-alala tungkol sa kulay.
Pinalitan ko ang white wine sa isang medicinal wine na makakatulong na palakasin ang iyong panloob na lakas. Sa sinabi nito, mangyaring mag-enjoy, Saint Darkwind. Gaya ng inaasahan ng isa, talagang nalasan ang alak. Sa kung gaano kataas ang toxicity nito ngayon, ang sino mang uminom nito anuman ang antas ng paglilinang ay tiyak na mamamatay. Ano pa, walang panlunas para sa makamandag na alak na ito, at kahit si Mr. Sevenom ay hindi ito kakayanin. Natural, hindi tulala si Darkwind, at agad niyang pinandilatan si Sevenom habang umuungol, ikaw. Kabanata 2465. Simply shocked lang in response, Gerald then smiled as he said, ngayon, dahil nasa ilalim ko na ngayon si Saint Darkwind, dapat ako ang mananagot sa nangyari sa pagitan mo at ng Darkwind sect. Sa sinabi nito, dapat kong inumin ang toast na iyon. Oh, tingnan mo, kung gayon, maging bisita ko. Sagot ni Mr. Sevenom habang nagpalitan ng tingin ang mga tauhan niya habang nanunuya. Pero Mr. Crawford, bulalas ni Darkwind sa panik na tono. Gayunpaman, naalala niya ang lahat ng pakulo na kaya ni Gerald, na pagtanto niyang wala talagang dahilan para matakot si Gerald sa maliit na baso ng alak na iyon. Si Gerald mismo ay pasimpleng uminom ng alak sa isang lagok, na agad namang nabighani kay Mr. Greendrake. Sa bagay, sa cultivation level ni Gerald, imposibleng hindi malaman ng bata na nalasan ang alak. Sa huli, kahit na ang lahat ay may friendly na facades, ito ay isang labanan sa pagitan ng dalawang partido upang subukan ang kanilang mga kakayahan. Habang iniisip ng lahat kung talagang uminom si Gerald ng alak, naudyukan si Gerald na sabihin, sarap ng alak mo dyan, Mr. Sevenom. Ngayong nainom ko na ang sa iyo, tikman mo ang akin. Kasunod nito, inilagay ni Gerald ang kanyang daliri sa kanyang wine glass bago itinuro ang baso ni Mr. Sevenom. Dahil puno ng green wine ang baso ng Sevenom, kitang-kita na ang teknik na ginamit ni Gerald ay katulad ng ginawa ni Mr. Sevenom kanina. Ang kasanayan mismo ay tinawag na poison-infused essential chi technique. Gaya ng iminumungkahi ng pangalan nito, ito ay isang kasanayan na nagpapahintulot sa isa na maglagay ng lason sa mahalagang chi ng isang tao. Kapag na-mobilize na ng user ang kanilang essential chi, anumang bagay na ipapasa ng essential chi ay malalason. Si Sevenom mismo ang gumamit ng pamamaraang iyon sa pamamagitan ng pagdidirekta sa kanyang mahahalagang chi patungo sa baso ng alak ni Darkwind, kaya naman naging lason ito. Anuman, ang kasanayan ay natatangi kay Mr. Sevenom. With that in mind, how was Gerald capable to use it? Higit pa, paano nagkaroon si Gerald ng eksaktong parehong lason na ginamit ni Mr. Sevenom? Sa puntong ito, si Master Greendrake, Mr. Sevenom, at ang iba pa ay mukhang sobrang putla. Si Darkwind at Linden mismo ay pasimpleng nagkatinginan na may ngiti sa mga labi. Nakalimutan na nila na kabisado pala ni Gerald ang Velement Method. Nagbigay iyon ng skill sa bata na tinatawag na Star Shift. Sa totoo lang, hanggat nakapasok ang essential chi sa katawan ng bata, may lilipat ito ni Gerald. Anuman ang kaso, idinagdag ni Gerald, go on, Mr. Sevenom. Sa puntong ito, natagpuan ng tulalang Sevenom ang kanyang sarili na hindi makapagsalita. Pagkatapos ng lahat, kahit na siya ay walang panlunas sa lason na ito. Kung inumin niya ito, kung gayon ang kahihinatnan nito. Out of the blue, si Master Coldwater ay naudyukan na sabihin, alam mo, ang pag-inom ng alak ay medyo nakakainip, kaya pagandahin natin ang mga bagay-bagay, Mr. Crawford. Nakikita ko kung gaano kalinis ang iyong essential chi, at ang iyong panloob na lakas ay wala sa mundong ito. Gayunpaman, ang aking panloob na lakas ay hindi rin masyadong sira. Sa sinabi nito, dahil nakipagpalat ka na sa bunsong junior, bakit hindi tayo gumawa ng katulad na bagay para maging mas kawili-wili ang piging ngayon? Sa kabila ng mukhang siya ay 60 taong gulang, ang boses ni Master Coldwater ay parang bata pa. Anuman, pagkatapos ay nagtanong si Linden, tukuyin, isang bagay na katulad. Bueno, sa halip na gumamit ng martial arts, bakit hindi natin limitahan ang ating sarili sa paggamit lamang ng ating mahahalagang chi? Mungkahi ni Master Coldwater. Sumasang-ayon ako. Gusto naming makita kung gaano kalakas din ang essential chi ni Mr.
Crawford. Nakangiting sagot ni Master Greendrake. Dahil hindi pa ako ganap na nakaka-recover mula sa aking mga pinsala, natatakot ako na hindi ko magamit ang aking mahahalagang chi. Sa sinabi nito, magiging perpekto kung makipagkompetensya ka ng 3 sa 3. Dagdag ni Master Trilight sabay ngisi. Alam ni Master Trilight na ang kanyang senior, si Master Coldwater, ay isang dual cultivator. Sa madaling salita, mayroon siyang parehong masculine at feminine essential chi sa kanyang katawan. Ang kanyang feminine essential chi ay napakalamig, at kapag nalantad dito ay naramdaman ng mga tao na parang nasa loob sila ng isang kuweba ng yelo. Kung tungkol sa kanyang masculine essential chi, napakainit nito na parang nasa loob ng oven ang isa. Sa sobrang unpredictable ng essential chi niya, iba talaga ang presensya ng essential chi niya. Okay lang ako dyan. Magsaya muna tayo bago talaga pag-usapan ang mga bagay-bagay. Sagot ni Gerald habang matalim ang tingin. The Invisible Richman Chapter 2466-2470 Kabanata 2466. Alam na ni Gerald na hindi magiging mapayapa ang handaan ngayon. Alam din niyang hindi ganoon kadaling makakalap ng impormasyong gusto niya. Regardless, with Gerald's agreement, Master Coldwater then declared, gusto ko ang pagiging prangka mo, Mr. Crawford. Kung gayon, hayaan mo akong kumilos. Sa ikalawang pagtatapos ng kanyang pangungusap, nagpaputok siya ng isang esmeralda berdeng stream ng translucent essential chi kay Gerald. Anumang bagay na dumaan sa stream, kabilang ang mga pinggan sa mesa, ay agad na nagkaroon ng isang layer ng hamog na nagyelo sa itaas. Ano pa, ang temperatura sa silid ay agad ding bumagsak, na naging dahilan ng pagkamatay ng ilan sa mga katulong. What freezing essential chi? Sagot ni Gerald habang nanlalaki ang mga mata. Nang malapit ng sawayin ni Gerald ang mahahalagang chi, narinig niyang sumigaw si Master Greendrake, patawarin mo ako, Mr. Crawford. Kasunod nito, hinampas ni Master Greendrake ang kanyang palad sa likod ni Master Coldwater at nagsimulang mag-channel ng isang stream ng essential chi sa kanyang katawan. Ginoo. Ganoon din ang ginawa ng Sevenom, at sa pinagsama-samang tatlo nilang kapangyarihan, ang essential chi ni Master Goldwater ay lumakas ng higit na mas malakas kaysa sa dati. Nang mapagtantong pinagpapawisan na si Gerald, sumigaw sina Darkwind at Linden, hayaan mo kaming tulungan ka, Mr. Crawford. Gayunpaman, sa ikalawang pagtatangka nilang kumilos, ngumisi si Master Coldwater, na naging dahilan upang maging pangit ang mga ekspresyon ni Linden at Darkwind. Bagamat nanatiling maayos si Gerald, ang iba pang dalawa ay may patong-patong na buhok at kilay. Napagtanto na ang kanyang katawan ay nanlalamig na ngayon, ang naaalarma na si Darkwind ay hindi napigil ang sabihin, ang napakalamig na mahahalagang chi. Sa puntong ito, maging sina Elaine at Fryer ay tumakbo sa isang sulok dahil sa sobrang lamig. Sa kabila ng hindi magandang hitsura, ginamit ni Gerald ang kanyang sound transmission technique para tahimik na sabihin sa isipan nina Darkwind at Linden, hindi na kailangang magpanik, sinusubok ko lang ang kanilang lakas. Mula sa kung ano ang natipon ko, lahat sila ay medyo mas malakas kaysa sa iyong average. Domiansk Master, sa pag-iisip na iyon, kahit na nakikipagkompetensya lang kami gamit ang aming mahahalagang chi, makakaranas kami ng matinding pinsala kung magpapatuloy ito. Nang makuha ng dalawa ang mensahe, ngumiti si Gerald at maya-maya lang, isang whirlpool ng enerhiya ang nagsimulang pumaligid sa kanyang katawan. Ang whirlpool mismo ay tila nilalamon ang lahat, at sa loob ng ilang segundo, naramdaman nina Darkwind at Linden na hamupa ang yelo sa kanilang mga katawan. Dahil nakikipagkompetensya lang sila gamit ang kanilang essential chi, wala nang dahilan ang duo para matakot. Sa kabaligtaran, kasunod ng mga aksyon ni Gerald, isang surge of iciness ang nagsimulang dumaloy sa Mr. Sevenom at Master Greendrake sa likod ni Master Coldwater. Dahil mas mahina ang essential chi ni Mr. Sevenom, nagsisimula ng umagos ang mapurol na dugo mula sa kanyang bibig. Napagtanto na siya ay nagyayelo, si Mr. Sevenom ay umubo ng isang subo ng dugo bago sumigaw, as second elder senior. Mabilis, ilabas ang iyong mahahalagang chi. Nalasan ako ng malamig mong lason. Anong ibig sabihin nito, bunsong senior? Bakit ang nagyayelong mahahalagang chi ang nagpapahirap sa atin?
Dagdag pa ng nanginginig na si Master Greendrake na ngayon ay may frost layering sa kanyang mga braso. Hindi ko rin maipaliwanag, eldest senior, sagot ng naguguluhan na si Master Coldwater. Kung magpapatuloy ito, sa kalaunan ay mamamatay kami ng iyong nagyayelong mahahalagang chi. Ganti ni Master Greendrake na malapit nang mag-collapse. Huwag kang mag-alala, panganay na senior. Dahil isa akong dual cultivator, sisimulan ko na lang ang pag-channel ng masculine essential chi. Sagot ni Coldwater habang ang kanyang berdeng essential chi ay naging pulang-pula. Kasunod nito, isang mainit na ulo ang nagsimulang kumalat sa buong silid. Parang may tumawag sa araw sa espasyong ito, at lumakas ito ng husto kaya nahirapang huminga si Freyr. Kabanata 2467. Hindi maganda. Ang iyong masculine aura ay nakakaapekto sa ating essential chi ngayon. Sigaw ng walang magawang si Mr. Sevenom. Itigil mo na ito, Coldwater. Kahit na ipagpatuloy mo pa, hinding-hindi namin mapapanalo ang laban na ito. Bukod doon, masasaktan din tayo ng malubha. Reklamo ni Master Greendrake sa pamamagitan ng kanyang voice transmission technique. Bagamat ayaw niyang aminin ang pagkatalo, ang pinsalang natamo ay medyo hindi na makayanan para sa ginhawa. Nang marinig iyon, mabilis na sumigaw si Master Coldwater, ang iyong mga kasanayan ay talagang kapansin-pansin, Mr. Crawford. With that said, tapusin na natin ito ngayon. Bakit salamat? Pakiramdam ko maswerte ako na nanalo. Sagot ni Gerald, na nagudyok sa magkabilang panig na bawiin ang kanilang mahahalagang chi. Sa wakas ay napalaya mula sa mga alternating temperatura, sina Sevenom at Greendrake ay parehong natitised ng ilang hakbang pabalik. Lahat silang tatlo ay lubos na nabigla. Sa pagtingin sa hitsura ng bagbog na si Mr. Sevenom, hindi napigilan ni Darkwind na mapangiti habang sinasabi, ibang bagay talaga ang iyong feminine at masculine essential chi. Kung hindi ka tumigil, hindi kami makakatagal. Paglinis ng kanyang lalamunan, si Master Coldwater pagkatapos ay iwinagayway ang kanyang kamay bago malungkot na sumagot. Salamat sa papuri. Umupo naman si Gerald bago nagsalin ng alak sabay sabing, alright, now that we've done all that, I think it's high time we got straight to the point. Kung may gusto kang sabihin, sabihin mo na. Sumasang-ayon ako, Mr. Crawford. Essentially, inimbitahan ka namin dito para tanungin kung ano ang purpose ng trip mo. Total, na-curious kami kung pwede ba kaming magbigay ng tulong, sagot ni Master Greendrake. Nandito kami para sa mga yin blood pellets sa libingan ng sinaunang general. Sagot ni Gerald sa kalmadong tono. Dahil ang mga bagay ay dumating sa ito, ang pagiging prangka ay malamang na magiging mas mahusay. At saka, ang tatlong iyon ay nagbabalak din na pumasok sa libingan, kaya maaari rin niyang ilagay ang lahat ng mga cards sa mesa. Hindi alintana, naiintindihan nilang nabigla ang tatlo sa narinig. Pagkatapos makipagpalitan ng tingin saglit, ngumiti si Master Greendrake habang sinabi niya, sa halip diretso, hindi ba? Alinmang paraan, dahil sinabi mo na, sa palagay ko hindi na natin kailangang itago ang ating mga layunin. Sa asensya, kami at ang mga Zant ay nagpaplano na pumasok sa libingan sa loob ng ilang taon din. Gayunpaman, kahit na pareho tayo ng destinasyon, magkaiba ang ating mga layunin. Oo naman, gusto naming makuha ang mga yin blood pellets, ngunit bonus lang iyon para sa amin. Hindi namin iniisip na isuko ito. Nang marinig niya iyon, nagulat si Darkwind na magtanong, ano nga ba ang hinahanap mo kung gayon? Ang kailangan mo lang malaman ay hindi namin hinahabol ang mga yin blood pellets. With that said, I feel that we should team up instead of continue to be enemies. Kung tutuusin, ang libingan ay isang abnormal na lugar na napapabalitang tirahan ng isang general na walang ulo. Isang general na walang ulo na may nakakatakot na mataas na paglilinang. Bagamat inaamin kong malakas ka, kulang ka pa rin sa ilang kakayahan para harapin ang halimaw na iyon. Sagot ni Master Greendrake. Sa antas ng iyong paglilinang at sa aming mga artifact ng anghel, tiyak na makikinabang tayo sa isa't isa. Pagkatapos ng maikling paghinto, hindi napigilan ni Master Greendrake na mapangiti nang makitang tumango si Gerald. I'm glad you're so decisive, Mr. Crawford. Ngayong nakarating na tayo sa puntong ito, dapat kong ipaalala sa iyo na ang pagpasok sa libingan ng general ay nangangailangan ng masusing pagpaplano.
Gayun din, kung mas maraming tulong ang mayroon tayo, mas mabuti. Narito ang aking mungkahi. Sa loob ng 7 araw, magiging gabi ng kabilugan ng buwan. Sa pag-iisip na iyon, mag-imbita tayo ng maraming tao mula sa cultivation realm hanggat maaari upang magkita-kita at talakayin ang lahat ng ito. Anong masasabi mo? Deal. Kabanata 2468 kasunod noon ay tumanggo si Gerald at umalis kasama ang iba. Nang makalayo na sila, hindi naiwasang magtanong ni Linden, bakit ang dali mong pumayag, Mr. Crawford? Nakalimutan mo na bang demonyo yang 4 na yan? Linden, nakagawa na ba ng desisyon si Mr. Crawford nang walang plano? Aside, I don't think na makakapasok kami ng malayo sa puntod kung kaming 3 lang. Pagkatapos ng lahat, sa kabila ng napakalakas, ang mga demonyong iyon ay hindi pa nakakapasok sa libingan pagkatapos ng lahat ng oras na ito, nanilinaw na ang lugar na iyon ay napakadelikado. Sa lahat ng sinabi, tulad ng sinabi ni Mr. Crawford Earlier stated, nothing ventured, nothing gained, sagot ni Darkwind. I guess tama ka. Ang masama kung hindi tumitingin sa unahan. Sabi ni Linden sabay tango. Ngayon na ang mga bagay ay dumating sa ganito, kailangan nating manatiling kalmado at iwasan ang pagkuha ng mga panganib. Bagamat kailangan nating maghintay ng kaunti, ayos lang dahil mayroon na tayong mas magandang posibilidad na mahanap ang mga yin blood pellets. Still, to think na hindi pa lumilitaw ang mastermind. Talagang nakakabahala na wala tayong ideya kung ano ang hinahangad niya, kaya kailangan nating mag-ingat upang maiwasang maging mga sangla niya. Ungol ni Gerald. Talaga, well, at least by attending the banquet today, we got to see how powerful those people were. Bukod dito, ang katotohanan na hindi nila direktang ginamit ang kanilang mga artifact ng anghel sa amin ay nangangahulugan na hindi sila nagsisinungaling tungkol sa kanilang motibo, sabi ni Linden. Bingo! Sa pag-iisip na iyon, ipagpalagay ko na sa wakas ay naiintindihan mo na kung bakit pumayag si Mr. Crawford na magtrabaho sa kanila. Sagot ni Darkwind sa masiglang tono. Medyo, sabi ni Linden sabay tango. Tulad ng para sa iba pang 4, sa kalaunan ay bumalik sila sa Twilight Church. Dahil medyo malubhang nasugatan si Mr. Sevenom, hindi niya maiwasang umungol sa naiinis na tono, iisipin na ang isang batang iyon ay makakamit ng ganoong kataas na antas ng paglilinang. Ang kanyang napakalaking lakas ay malamang na nagmumula sa primordial spirit sa loob ng kanyang katawan. Tuldok-tuldok. Sinasabi ko ito dahil napansin kong hindi karaniwan ang kanyang kapangyarihan. Para sa konteksto, sa tuwing tatangkain kong lumapit sa kanyang primordial spirit para imbestigahan ito, mabilis akong na-rebound ng malakas na puwersa sa sandaling hinawakan ko ito. Dapat mong malaman na hindi pa nailalabas ni Gerald ang buong potensyal ng kanyang primordial spirit. Kung hindi, ang kanyang cultivation level ay magiging kapantay ng master. Sagot ni Master Greendrake na nakakunot ang noo. Naramdaman ko rin ito, sabi ni Master Coldwater habang tumatango siya. May alam ba sa inyo kung anong uri ng primordial spirit iyon? Tanong ng stone statue out of the blue. Kasunod noon, nagkaroon ng maikling kislap. At nang mamatay ang ilaw, isang medyo holographic na imahe ng isang matandang lalaki ang makikitang nakatayo sa kanilang harapan. And nandito ka sa buong oras, Master. Aside, we've really embarrassed you today. Nakangiting tumango ang matanda pagkatapos ay sinabi. Bumangon ka, hindi mo kasalanan. Pagkatapos ng lahat, nagtataglay siya ng Herculean primordial spirit. Ano pa, namana pa niya ang mga teknik at martial arts ng Saint Amorphous. Inaasahan ko na nawala sa inyo ang makakapareha niya. I see. Pating aside, I'm worried that Gerald is not just after the yin blood pellets, ungol ni Master Greendrake. Tungkol dyan, tama ang ginawa mo, Greendrake. Ang mas maraming tao na kailangan nating harapin ang walang ulo na general, mas mabuti, at si Gerald ang perpektong kandidato na kakampi. Sa kanya sa iyong tabi, ang mga pagkakataon ng tagumpay ay astronomically nadagdagan. Kaya't hindi alintana kung talagang gusto niya ang mga yin blood pellets o hindi, hindi mahalaga. Ang mahalaga ay kapakipakinabang siya sa atin. Natatawang sagot ng matanda. Naiintindihan ko, kaya't sinabi mo sa amin na mag-host ng full moon conference.
Sinusubukan mong magtipon ng maraming malalakas na kaalyado hanggat maaari bago pumasok sa puntod ng general. Sabi ni Master Greendrake. Talaga, sa pag-iisip na iyon, kailangan mong maayos na isagawa ang komperensya. Sagot ng matanda habang nakapatong ang mga kamay sa likod. Sa sandaling iyon nang tumakbo ang isang grupo ng mga pari ng Trilight Church habang sumisigaw, Master Trilight. May nangyaring kakilakilabot, kakapasok lang ng isang eksperto. Sino ang nang-ahas na pumasok sa ating simbahan? Ungol ni Master Trilight sa mabagsik na tono. Siya ang nagsabing siya ang Thunder Sword Lord. Pagkatapos naming sabihin sa kanya na hindi pa nagsisimula ang Full Moon Conference at dapat na siyang umalis, sinabi niya na wala kaming respeto at pinagbantaan kaming papatayin. Kabanata 2469. How dare a small church like yours look down on me? Isa, Rider Weir, ay jijibane ang lugar na ito para ilabas ang aking galit ngayon. Angal ng isang nakakatandang boses. Kasunod nito, maraming mga pagsabog na tunog ang maririnig. Di nagtagal, nabasag ang pinto at itinapon sa silid ang ilang pari. Matapos masaksihan ang lahat ng ito, hindi napigilan ng matanda ang mapangiti habang sinasabi, iisipin na napakaraming bagong talento ang lumitaw habang ako ay nasa bundok na iyon sa nakalipas na 1,000 taon. Narito ang isa pang Domiansk Master. Ilang segundo lang pagkatapos niyang sabihin iyon, isang bagyo ang bumuhos sa kwarto at nakatayo doon, si Ryder. Nang malapit na si Ryder sa matanda, mabilis niya itong na-dematerialize. So, tinatawag mo ang iyong sarili na Thunder Sword Lord. Ang lakas ng loob mong pumasok sa simbahan ko. Ungol ng galit na si Master Trilight. Nang malapit na niyang buhayin ang kanyang malaanghel na artifact, gayunpaman, iniabot ng matanda ang kanyang kamay sa harap niya habang sumisigaw, hawakan mo. Pagkatapos noon, tumawa ang matanda habang umiiling habang idinagdag, the Thunder Sword Lord. Good name. Ngunit ikaw ba ay kasing lakas ng iminumungkahi ng iyong titulo? Nang marinig iyon, hindi napigilan ni Ryder na bahagyang sumimangot habang nagtatanong, sino ka? Si Ryder, para sa isa, ay hindi tanga. Sa simpleng paraan ng pagsasalita ng matanda pati na rin sa katotohanan na siya ay parang projection ng mga uri, malinaw kay Ryder na hindi ito isang simpleng tao. Ano pa, ang iba pang nakapaligid kay Master Trilight ay hindi rin mukhang mga baguhan. Ang lahat ng ito ay nagsasabi sa kanyang bituka na maging warrior sa paligid nila. Nang bahagyang lumubog ang puso ni Ryder, inisip niya kung ang maliit na simbahan na ito ay talagang isang lugar kung saan nagtatago ang mga eksperto habang sila ay nasa secular na mundo. Talaga bang nanatili siya ng ganoon katagal sa Fire Cave para makabisado ang Scepter Deeper Formation na hindi na siya nakikipag-ugnayan sa secular na mundo? Dahil hindi sumagot si Ryder, si Master Greendrake ay nanunuya bago sumigaw, kinausap yan ng master ko, ikaw, be asterisk starred. Tuldok tandang padamdam panipi. Kasunod nito, naglunsad si Master Greendrake ng pag-atake ng palad kay Ryder. Sa pagtingin sa napakalaking palad na paparating sa kanya, agad na nasabi ni Ryder mula sa napakalaking aura ng pag-atake na si Master Greendrake ay may mas mataas na cultivation kaysa sa kanya. Ngayon sa gulat, nagawa ni Ryder na umiwas sa tamang oras. Tungkol naman sa pag-atake, patuloy itong lumipad pasulong hanggang sa tuluyang tumama sa dingding, nag-iwan ng napakalaking palm print doon. Bago pa man makarecover si Ryder, narinig niya ang panunuya ni Master Trilight sa malamig na tono, ang Trilight Church ay nag-imbita ng maraming kaibigan mula sa Cultivation Realm para sa aming Full Moon Conference. Gayunpaman, mukhang wala kayo sa aming listahan. Talaga, narinig ko lang ang tungkol sa conference niyo mula sa isang miyembro ng Mount House Sect. Sagot ni Ryder sa mas mahinang tono. Nakikita ko. Tuldok-tuldok, bukod doon, hindi masyadong malabo ang antas ng iyong paglilinang. Sa paghusga mula sa iyong panloob na lakas at mga diskarte sa paglilinang ng kaisipan, ipinapalagay ko na ikaw ay isang disipulo ng Thunder Sword Sect. Gayunpaman, nakikita kong naliwanagan ka dahil sumailalim ka sa bautismo ng langit. Ang pagkilos na iyon ay nagbigay daan sa iyong paglilinang na tumaas ng husto, na kung paano ka pumasok sa Domiansk Realm sa unang lugar. Tama ba ang nakuha ko? Nakangiting tanong ng matanda. Good insight. Anuman, sabihin na lang natin na siya ang nakasakit sa iyo sa pagkakataong ito. Ang nararapat kong paghingi ng tawad,
Gayunpaman, ay kailangang maghintay ng isa pang araw. Hanggang doon na lang, sagot ni Ryder habang mabilis na tumalikod para umalis. Nang makita niya iyon, agad na hinabol siya ni Mr. Sevenom habang sumisigaw, tumigil ka dyan. Sa kanyang pagtataka, mabilis na lumingon si Ryder habang sumisigaw, Thunder Strike. Ang totoo, ang pagnanais ni Ryder na umalis ay isang bluff lang. Sinabi niya iyon para magkaroon siya ng oras para pakilyusan ang kanyang mahahalagang chi at maglunsad ng malakas na pag-atake patungo sa kanila. Anuman, sa kung gaano kabilis ang pag-atake, tiyak na tatamaan ang lahat. Iyon ay, hanggang sa kumilos ang matanda. Sa isang mas mabilis na pagwagayway ng kanyang braso, kinansela ng matanda ang pag-atake bago pa man ito makatama ng sinuman. Siyempre, natulala si Ryder sa pag-iisip na may taong mas malakas pa sa batang iyon. Kabanata 2471. Anuman, sinabi ng matanda sa kalaunan, ngayong ipinagkaloob ko na sa iyo ang kapangyarihang ito, siguraduhing masunurin kang manatili sa Green Drake. Siyempre, Senyor, sagot ni Ryder sabay tango. Siyempre, hindi alam ni Gerald na ganito nakalapit sa kanya ang dati niyang kaibigan na kanina pa nagtatago. Anuman, pagkatapos bumalik sa manor ni Marcel, may kakaibang nangyari isang gabi. Sa tapat mismo ng manor, ay isang marangyang mountain villa na tinawag na Ventailuna Manor. Bagamat kadalasan ay walang laman, ngayong gabi, maliwanag at masikip sa mga bisita. Alam mo, ang Mega Manor sa kabilang kalye ay pag-aari ng mga Zants. Gayunpaman, bihira ang lugar na iyon, at hindi pa ito nabubuksan sa publiko noon pa man. Hindi ko talaga maisip kung bakit ang daming bisita ngayon, ungol ni Marcel. Nalaman ko ang tungkol doon noong nakaraan, kaya naman pinapunta ko si Linden para mag-imbestiga. Dapat ay bumalik siya anumang minuto ngayon, sagot ni Gerald na may pakiramdam na itong mga taong ito ay nandito kami para sa darating na full moon conference. Pagkatapos ng lahat, sa ikalawang pagdating nila, nasabi na ni Gerald na lahat sila ay mga cultivation expert sa pamamagitan ng kanyang divine sense. Naputol ang kanyang pag-iisip nang marinig niyang sumigaw si Darkwind, Lyndon's back. Pagkatapos mag-eavesdrop saglit, nalaman ko na ang mga taong iyon gaya ng hinulaan mo ay mga magsasaka mula sa 4 na tarangkahan at 3 sekta. Bukod doon, ang isang pinakamatandang young mistress, mula sa isang misteryosong korporasyon ay tila naruroon din, paliwanag ni Lyndon. Ang 4 na gate at 3 sekta. Sagot ni Gerald na bahagyang nakasimangot. Hindi mo maaaring tinutukoy ang Heaven Spirit Gate, ang Earth Lord Gate, ang Black Sword Gate, at ang Gold River Gate, tama ba? Kasama ang Mount House Sect, ang Mount Hope Sect, at ang Mount Tivas Sect. Tanong ni Darkwind habang seryoso ang ekspresyon. Sila na, sagot ni Lyndon sabay tango. Kilala mo sila, Darkwind? Tanong ni Gerald. Sa totoo lang, sila ang 7 pinakamalaking puwersa ng paglilinang sa Weston, at magkasama, kilala sila bilang 4 na pintuan at 3 sekta. Sinasabi ko na ay, dahil nawala sila sa pinakamahabang panahon at walang mga palatandaan ng pagiging aktibo sa loob ng secular na mundo sa loob ng mahigit 1,000 taon. Kung iisipin na nagawang imbitahin sila ni Master Greendrake, ito lang ang nagsasabi sa atin na ang utak sa likod ng lahat ng ito ay napakalakas. Paliwanag ng nakasimangot na si Darkwind. Ano nga ba ang antas ng kanilang paglilinang? Tanong ni Gerald. 1,000 taon na ang nakalipas. Gusto kong sabihin tungkol kay Ryder at sa kanyang antas. Natatakot ako na hindi ko masabi kung ano ang kanilang kasalukuyang antas ng paglilinang. Ungol ni Darkwind habang umiiling. Kaunti pa lang ang alam ko simula noong nakulong ako ng matagal. Bukod doon, noong tinitiktik ko sila, nakita ko ang lahat ng mga advanced solitary cultivators pati na rin ang mga matatanda ng mga tarangkahan at mga sekta na lubos na gumagalang sa isang batang may bahay mula sa ilang korporasyon. Mukhang mas superior pa siya kay Master Greendrake. I wonder if she's from the Dark Moon Biological Group, sabi ni Lyndon habang inaalala ang nangyari noon habang nag-eavesdrop siya. Kabanata 2472, siya. Nandito din siya. Ungol ni Darkwind na nakakunot ang noo. Mukhang inimbitahan talaga nila ang kalahati ng cultivation realm. Sa kabila nito, sino ba talaga ang pinakamatandang dalagang iyon, si Darkwind? Gayun din, ang Darkmoon Biological Group.
Iyon ay hindi parang isang organisasyon ng paglilinang sa lahat. Kung tutuusin, parang kailan lang naitatag ang organisasyon. With that in mind, what's up with that? Tanong ni Gerald na parang lumawak ang abot tanaw habang nakatitig sa maliwanag na Iitventay Luna Manor. Bueno, tulad ng hinala mo, ang batang may bahay ay mula sa pamilya Zakhaw at hindi sila eksaktong organisasyon ng paglilinang. Sa halip, isa silang biotech na kumpanya na lumitaw mga 30 taon na ang nakalilipas. Anuman, habang makatarungan din na ipagpalagay na sila ay mga regular na negosyante lamang, natatakot ako na ang biotech na kumpanya ay hindi ganoon kasimple. Pagkatapos ng lahat, sa kanilang maraming mga subordinate, 3 sa kanila ay mga eksperto sa Domain's Realm. Ang 3 iyon ay kusang loob na nagsikap para sa kumpanya mula nang ang Darkmoon Biological Group ay nakabuo ng isang spirit tincture na maaaring gamitin para sa cultivation. Paliwanag ni Darkwind. Sa pag-iisip na iyon, ang kanilang impluwensya ay nanatiling malakas sa lahat ng mga taon na ito. Sa proseso, siniguro din nilang mag-scout ng maraming advanced cultivator na mahahanap nila sa buong mundo. Sa totoo lang, na-scout din ako. Gayunpaman, hindi ako naniwala na ang isang karaniwang tao o sa halip, ang karaniwang magsasaka ay may kakayahang lumikha ng isang espiritong tincture para sa paglilinang. Dahil doon, tinanggihan ko ang alok. Bukod doon, maya-maya nang makarinig ako ng mga chismis na ang grupo ay talagang nagmamanipula ng ilang mapagkukunan na kahit ang mga residente ng cultivation realm ay hindi alam. Dagdag ni Darkwind. Tulad ng sinabi ni Uncle Zeman, ang mga bagay na alam ko tungkol sa cultivation realm ay ang dulo lamang ng iceberg. Sa kabila ng yaman ng aking pamilya at ang katotohanan na ako ay taga-Weston kung saan napakaraming cultivation forces ang nagsasama-sama, wala pa akong narinig, ang Darkmoon Biological Group hanggang ngayon. Ungol ni Gerald. Naiintindihan naman, Mr. Crawford. Para sa konteksto, ang 4 na tarangkahan at 3 sekta ay halos hindi nagsasangkot ng kanilang sarili sa sekular na mundo. Kahit na ginagawa nila, sila ay lubhang maingat tungkol dito. Ang sinusubukan kong sabihin ay ang Darkmoon Group ay mas malihim kaysa doon. Hindi sila tunay na nagbukas sa publiko dahil hindi sila isang tunay na grupo ng negosyo. Alinmang paraan, hindi natin maaaring maliitin ang Zakeo. Hindi tulad ng iba pang mga individual sa Darkmoon Biological Group, ang kanilang cultivation level ay halos hindi maarap. Sa totoo lang, naghinala pa ako na sila ang nagdala ng kapahamakan sa aking pamilya noong nakaraan. Sa huli, wala akong makuhang anumang ebidensya na sangkot sila doon. Impyerno, tila wala silang kinalaman sa anumang bagay sa sekular na mundo. Matapos marinig ang lahat ng ito, hindi napigilan ni Gerald na matapos marinig ang lahat ng ito, hindi napigilan ni Gerald na sabihin, para sa napakaraming eksperto na nagtitipon sa lungsod na ito dahil sa ilang maliit na simbahan at libingan ng general. Nagtataka ako kung gaano kalakas ang mastermind, talagang. Makalipas ang ilang sandali, may naisip si Gerald na nagudyok sa kanya na idagdag, regardless, you two get some rest tonight. Manatili tayong kalmado at iwasang gumawa ng anumang aksyon laban sa Ventay Luna Manor sa ngayon. Naiintindihan mo, Mr. Crawford. Fast forward to later that night, bumalik si Gerald sa kwarto niya. Nauna na siyang nagpasya na sisiyasatin niya ang tunay na lakas at background ng biotech na kumpanya gayon din ang 4 na gate at 3 sekta ng mag-isa. Bago pa man magawa ni Gerald ang isang bagay, gayunpaman, isang madilim na anino ang biglang dumaan sa kanyang bintana. Bagamat mabilis ang pagkilos, naramdaman ni Gerald na sinadya ng individual ang kanyang presensya. Hindi alintana, ngayon ay bahagyang nakasimangot, hindi napigilan ni Gerald na magulat din sa pagiging magaan ng taong iyon. Kung tutuusin, kung hindi niya nasalayan ang taong iyon, hinding-hindi masasabi ni Gerald na may ganito kalapit sa kanya. Sa pag-iisip, nagsimulang habulin ni Gerald ang individual at kalaunan, tumigil ang figure nang makarating sila sa isang kagubatan. Huminto malapit sa taong naghihintay sa bata na nakaakbay sa likod, si Gerald ay naudyukan na magtanong, aaminin ko mataas ang iyong cultivation pero bakit mo ako hinayla? Ang mismong tao ay nakasuot ng itim na damit at may maskara na lubos na nakatikip sa kanyang mukha, na nagudyok kay Gerald na magtaka kung ang matandang ito ay mula sa 4 na tarangkahan at 3 sekta. Makinig.
Ang impluwensya ng Dark Moon Biological Group ay napakalaki, kaya hindi ko natatangkaing magsikap kung ako sa iyo. Bukod dito, dapat mo ring malaman na ang utak sa likod ng lahat ng ito ay mas malakas kaysa sa iyong may isip. Bagamat totoo na taglay mo ang Herculean Primordial Spirit, ang pagiging walang ingat ay magreresulta lamang sa kamatayan. Sagot ng matanda sa medyo pamilyar na tono. Natural, nagulat si Gerald nang marinig ang lahat ng ito, at ito ang nagtanong sa kanya, paano mo ako kilala ng husto? Ha, alam kong gusto mo ang likod ng aking kamay. Anuman, ang iyong paglilinang ay hindi pa sapat na mataas. Sa pag-iisip na iyon, kung makakatagpo ka ngayon kay Daryl, ang iyong posibilidad na manalo ay napakaliit. Ang mga kalaban mo ay puro matatanda, calculative men, alam mo ba? Kabanata 2473. Parang pamilyar ang boses mo. Kahit na binago mo ito, alam kong nakilala na kita sa isang lugar. Ungol ni Gerald na nakakunot ang noo. Oh, mukhang lumaki ka sa mga nakaraang taon. Para isipin na mahahanap mo pa rin ang mga bakas ng boses ko kahit na ginamit ko na ang soundwave spell at breath holding technique. Hindi masama, sagot ng matanda habang tumatango bilang pagsang-ayon. Alam kong nakilala kita sa isang lugar noon. Bukod doon, huwag mong isipin na diringgin ko ang iyong mga salita dahil lang dito. Deklara ni Gerald habang umiiling. Anuman ang kaso, si Gerald ay may gut feeling na ang matanda ay hindi naririto para sa gulo. Sa pag-iisip na iyon, nagpasya siyang subukan ang teoryang iyon sa pamamagitan ng paglulunsad ng isang fierce wind palm attack patungo sa matanda. Dahil sa katotohanang sinadya ni Gerald na gumamit ng mas mahinang pag-atake sa kanya, tumawa ang matanda bago sumimangot. Halika ngayon, hindi mo pa ba natutunan ang mga supreme heavenly techniques ng kalokohang amorphous na iyon? Bakit hindi mo sila ginagamit? Pagkatapos sabihin iyon, iwinagayway ng matanda ang kanyang kamay, nagpapadala ng wave ng essential chi. Kasunod nito, nagsimula siyang tumakbo palapit sa bata at sa loob ng ilang segundo, nagtama ang kanilang mga palad. Sa ikalawang pagdikit ng kanilang mga palad, agad na napaatras si Gerald. Kahit na ang puwersa ay sapat na para sa isang mahabang bakas ng dumi upang mabuo habang tinangka ni Gerald na ibalik ang kanyang paa, masasabi ni Gerald na madali siyang nasaktan ng matanda noon kung gugustuhin niya. Gumamit lamang ng sapat na puwersa ang matanda para pigilan si Gerald sa hindi kinakailangang pagtutol. Malinaw na walang masamang hangarin ang matanda. Sa kabila ng pangunawang iyon, hindi napigilan ni Gerald ang pagkibot ng kanyang mga talukap. Pagkatapos ng lahat, walang sino man sa loob ng cultivation realm ang nakapagparamdam sa kanya ng ganito kawalang kapangyarihan. Anong napakataas na paglilinang. Una ang misteryosong utak na iyon, at ngayon ang matandang lalaki na ito. Tunay na marami pa siyang nararanasan sa mundo. Anuman ang kaso, sa kalaunan ay nagawa ni Gerald na magtanong, ikaw. Nakapasok ka na ba sa Datus Realm? Isipin na may mga cultivator talaga na nakapasok sa Datus Realm. Pasimpleng natatawa bilang tugon, tumanggo ang matanda bago sinabing, bibigyan ka ng tamang paliwanag pagdating ng tamang panahon, kaya sa ngayon, wala nang saysay na gumawa ng mga kalokohang haka-haka. Kahit papaano, marami ka talagang pinagbuti. Kasunod ng pahayag na iyon, dahan-daang tinanggal ng matanda ang kanyang maskara at sa pangalawang pagkakataon ay nahayag ang kanyang mukha, naramdaman agad ni Gerald ang paglaglag ng kanyang panga. F. Finlay, bulalas ng batang lalaki na parang nabaligtad ang buong mundo niya. Natatawang muli, pagkatapos ay sumagot si Finlay, silly boy. Iniisip ko kung ilang taon na ang nakalipas mula noong huli tayong nagkita. Nabaliw ka na ba sa paghahanap sa akin? From those words alone, Gerald could tell that this was the one and only, Finlay Quick. Sa sobrang tuwa, napabulalas si Gerald, medyo. Na-miss kita, alam mo ba? Matagal na akong naghahanap. Miss me you say. Kung hindi mo nalaman na si Daryl ang mastermind, I'm pretty sure you assumed that I was the one who did all that to your family, right? Panunuya ni Finlay sa medyo walang magawang tono. I mean, I was just that lost. Hindi nakatulong na pagkatapos pumasok ng 2 beses sa isang libingan sa ilalim ng karagatan, natagpuan ko ang aking nakaraang pagkakatawang tao pati na rin ang mga bakas ng isang misteryosong tao na halos kamukha mo, ungol ni Gerald na hindi naman itatanggi na minsan na niyang hinala si Finlay.
So you assume na ako ang nasa likod ng lahat ng ito at ginamit lang kita. Ikaw Brad. Kabanata 2474. Kahit na natukso si Finlay na hampasin ang likod ng ulo ni Gerald, huminto siya sa pinakahuling segundo bago bumulong. Ba, kalimutan mo na. Nakakahiya na saktan ka ng ganito ngayong nakapasok ka na sa Daman's Realm. Isinasantabi mo iyan, saan ka napunta nitong mga taon, Finlay? Bakit ka umalis ng ganyan? Maraming nangyari noong wala ka, alam mo ba? Pinipigilan ang kanyang lalamunan, mabilis na sumagot si Finlay, isave natin iyan saglit. Natatakot ako na ang aming away ay nakakuha ng atensyon ng ilang tao. Sundan mo ako. Ngayong nasubukan ko na ang iyong martial arts, gusto kong subukan ang iyong lightness sa susunod. Kasunod nyon, iwinagayway ni Finlay ang kanyang kamay at ganoon na lang, nag-bold off siya sa isang sinag ng liwanag. Nang makita ito, hindi napigilan ni Gerald na mapangiti nang i-activate niya ang kanyang Golden Blaze Somersault para simulan ang paghabol sa matanda. Sa pagsasalita tungkol kay Finlay, hindi nagtagal bago siya tuluyang nakarating sa tuktok ng bundok sa Green City, hilagang kanluran ng Pisitan. Matapos maghintay ng ilang minuto, si Finlay ay naudyukan na tumango ng buong pagmamalaki nang makita niya ang isang sinag ng liwanag na mabilis na papalapit sa kanya. Nang makaupo na si Gerald, sinabi ng bata, 3 minuto na lang ang pagitan natin. Basta, Gerald, ang 3 minutong agwat sa pagitan mo at ng iyong kalaban ay napakabagal sa mga pamantayan ng Datos Realm. Anuman, kailangan kong aminin na ang iyong antas ng paglilinang ay tumaas sa iyong kasalukuyang larangan ng paglilinang. Nakangiting sagot ni Finlay. Bago sumagot si Gerald, pinanood niya ang pag-ikot ni Finlay sa kanyang daliri at tinawag ang isang tea table at teapot mula sa manipis na hangin. Anong kamangha-manghang paglilinang? At muli, hindi rin ito nakakagulat. Pagkatapos ng lahat, noong nag-iimbestiga siya noon kay Finlay, nakakita siya ng maraming mga pahiwatig na nagpapahiwatig na si Finlay ay may kaugnayan sa Sun League, o sa halip, ang Datos Realm ngayong mayroon siya ng lahat ng bagong impormasyong ito. Pinatunayan nito na si Finlay ay nakapasok na sa Datos Realm ilang taon na ang nakalipas, na nagpapaliwanag kung bakit siya ngayon ay napakalakas. Anuman, umupo si Gerald na naka-cross-legged at nagsimulang magbuhos ng isang tasa ng tsaa para kay Finlay. Nakangiti habang nakatitig sa bata. Kalaunan ay sinabi ni Finlay, bagaman marami akong bagay na dapat hawakan sa nakalipas na ilang taon, nasaksihan ko ang bawat milestone na nakamit mo, at kailangan kong sabihin na hindi mo ako binaygo. Para sa konteksto, una kong inakala na magiging Domian's Master ka sa loob ng 10 taon. Kung isipin na mahuhulog ka na lang sa Red River at mamanahin mo ang kaalaman ni Amorphous. Ang biglaang paglukso ng lakas na iyon ay talagang nagulat ako. Teka. Kaya noong tinuruan mo ako ng martial arts at pinaligaw mo ako ng medicinal wine sa nakalipas na mga taon, tinahak mo na ang landas ko para maging isang Domian's Master. Tanong ni Gerald. Talaga, noong una kitang matagpuan, ikaw ay may payak at mortal na katawan. Naisip ko na kung hindi ko na-reconstruct ang iyong katawan ng mabilis, malamang na mabaigo kang makapasok sa Domian's Realm sa pamamagitan ng aking mga turo lamang. Sa pag-iisip na iyon, nagsimula akong gumamit ng mga elixir para gumawa ng panlinis ng katawan na panggamot na alak para sa iyo mula sa taong iyon. I see. Tapos, paano kung aalis ka? Tanong ni Gerald. Well, nalaman ko na sinusubukan ni Sanchez na pumasok muli sa puntod ng general, kaya kailangan kong sumugod. Ang una kong plano ay bumalik upang ipagpatuloy ang pagsasanay sa iyo kapag nabigo ang kanyang plano, paliwanag ni Finlay. Sanchez. Tanong ni Gerald na nakakunot ang noo. Sanchez Zon, ang master ng Master Greendrake at ang loting iyon. Sagot ni Finlay. So yun pala ang pangalan niya. Nakipag-away ako sa kanya noon, at isa siyang napakalakas na demonyo. Gayunpaman, kahit na sa tingin ko ay madali niya akong patayin, hindi niya ginawa, ungol ni Gerald. Tama ka na madali kanyang pinatay. Anuman, binubuhay ka lang niya para patuloy kanyang gamitin. Bukod dito, hindi rin siya karaniwang demonyo. Isa talaga siyang dragon mula sa Heaven Lake. Siya ay ipinanganak na may napakalakas din na mahika, at pagkatapos na maging isang demonyo sa secular na mundo, ang kanyang itim na mahika ay lumakas lamang. Sa lahat ng sinabi niyan,
Kung kalabanan mo ang kanyang tunay na pagkatao, hindi mahirap sabihin na ang kanyang pagbahin ay maaaring mawala ang iyong primordial spirit. Sagot ni Finlay na medyo mapait na tawa. Ang tunay niyang sarili. Ang taong nakilala ko ay hindi siya ang totoong siya. Sagot ni Gerald na medyo natulala. The Invisible Rich Man Chapter 2475-2480 Kabanata 2475. Siyempre hindi yon. Kung ikaw ay laban sa tunay na siya, ikaw ay lubos na walang kapangyarihan. Kahit na ang batang si Amorphous ay maaari lamang manalo sa isang tie sa isa sa mga split selves ni Sanchez. Sabi ni Finlay sabay tawa. Bata, Amorphous. Ungol ni Gerald na kitang-kita ni Finlay na hindi masyadong mataas ang tingin ni Finlay sa senior na iyon. Either way, sabi mo hinahabol mo si Sanchez at may nangyari. Care to explain that in further detail? Tanong ni Gerald na sabik na sagutin lahat ng tanong niya. Bueno, matapos tangkaing pasukin ni Sanchez ang puntod ng general, biglang lumitaw muli ang isang puwersa na matagal ko nang sinusubaybayan. Mula sa aking natipon noong panahong iyon, ang impluwensya ng Sun League ay kumalat sa sekular na mundo. Alam ko rin sa puntong iyon na paminsan-minsan ay nang-aagaw pa rin sila ng mga tao, paliwanag ni Finlay. Kaya nga sinabi mong hindi pa ako handang matuto patungkol sa Sun League noon. Hinihintay mo munang tumaas ang cultivation level ko. Sagot ni Gerald na sa wakas ay nakikita na ang mga bagay mula sa pananaw ni Finlay. Humigop ng tsaa, pagkatapos ay sinabi ni Finlay, sa katunayan, at ito ay mataas na oras na sinabi ko sa iyo ang higit patungkol sa grupong iyon. Para sa panimula, ang tunay na pangalan ng grupo ay ang Solana Deus Sect. Alam mo lang ito bilang Sun League dahil ang mga inapo ng sekular na mundo ay tinatawag itong ganoon. Anuman, libu-libong taon na ang nakalilipas ng ang Datos Realm ay nakaranas ng isang malaking sakuna. Noong panahong iyon, maraming Deus Sects at Angelords ang bumagsak, at maging ang ilang malalaking demonyo ay nasugatan o diretsyong nawala. Walang sino man ang tunay na nakakaalam kung ano ang nangyari sa taong iyon, ngunit wala iyon sa punto. Ang mahalaga, kahit papaano ay nakaligtas ang Soluna Deus Sect. Sa totoo lang, hindi mahirap sabihin na ito na lang ang natitirang Deus Sect. Nang marinig ang lahat ng iyon, mabilis na sumagot si Gerald. Alam mo, ang isang kaibigan ko, si Saint Darkwind, ay minsang lumaban at nahuli ang isang miyembro ng Sun League, ang Solana Deus Sect. Mula sa sinabi sa kanya, kahit sinong random na tao sa sekta ay maaaring pumatay sa kanya sa ilang segundo. Noon ko nalaman na talagang umiral ang Deus Sect. I see. Regardless, alam mo naman na nahuli nila ang Tito Peter at fiancé mo, di ba? Ngunit nagawa ni Peter na makatakas. Ito ay dahil ang mga tao sa Soluna Deus Sect ay hindi nagawang bumuo ng kanyang malaanghel na ugat. Dahil doon, siya ay ipinatapon at nagkaroon ng pagkakataong makalaya. Paliwanag ni Finlay. Speaking of which, kahit mukha siyang tanga, ang iyong alagad, si Leo, ay maaaring magkaroon din ng malaanghel na ugat. Nakakahiya na walang tumulong sa kanya sa paglilinang, na humahantong sa unti-unting pagkasira ng kanyang pundasyon. Nararamdaman ko na ang Deus Sect ay malamang na naglagay ng kaunting pagsisikap na paunlarin siya, ngunit sa huli, siya ay napakatagal na nawala, na humantong sa pagpapatapon din sa kanya. Dagdag pa ng matanda. Matapos marinig ang lahat ng iyon, nalaman ni Gerald na maraming bagay ang nagsimulang magkaroon ng higit na kahulugan. Sa nangyari, ang mga mula sa Deus Sects ay kumukuha ng iba para sa espesyal na pagsasanay sa halip na nais lamang na lumikha ng mga eksperto na may akses sa lihim na lakas ng loob. Para naman kay Leo at sa kanyang tiyuhin, sila ay tuluyang natanggal. That was at that moment when Gerald suddenly widened his eyes as he asked, Teka, are you implying that Mila has an angelic root also? Tumango bilang tugon, pagkatapos ay sinabi ni Finlay, talaga. Ang totoo, napunta ako sa Mayberry noong una dahil sa kanya. Gayunpaman, pagkatapos ng kaunting pagsisiyasat sa iyong tiyuhin, napagtanto ko na hindi lamang ikaw ang nagtataglay ng Herculean Primordial Spirit, kundi ikaw din ang Diyos ng pagkakatawang tao ng battle. I see. Regardless, you're 100% certain na ang Soluna Deus Sect ang may pananagutan sa pagkidnap kay Mila. Tanong ni Gerald. Pagkatapos ng lahat, kahit na mayroon siyang ilang mga pahiwatig na nagtuturo sa pagiging responsable ng Sun League,
hindi talaga siya nagkaroon ng matibay na patunay. Ngayon, gayunpaman. Kabanata 2476. 100% sure. Natoon ang iyong pagsisiyasat. Magkagayunman, simula nang malaman kong may malaanghel pala siyang ugat, alam kong sandali na lang siya ay kinidnap. Sa pag-iisip na iyon, kailangan kong tumuon sa inyong dalawa. Eto na, nagtago din ako sa barko nila noong gabing umalis siya papuntang North Bay mula sa Hong Kong. Sagot ni Finlay, na nagudyok sa mga mata ni Gerald na nanlaki habang patuloy na sinasabi ni Finlay sa kanya ang iba pang nangyari. Sa asensya, si Finlay ay nagbalat kayo bilang isang manggagawa sa kantina ng gabing iyon upang subaybayan si Mila at ang iba pang mga batang babae sa barko. Nang maramdaman niya ang napakalaking kapangyarihan ng isang anghel na artifact ng maaga sa susunod na umaga, alam ni Finlay na dumating na ang araw. Dahil agad na nagsimulang yumanig ang barko dahil sa mabangis na alon, ang ilang mga batang babae na sakay ay natakot. Bagaman si Mila mismo ay nanatiling kalmado at ginawa ang lahat ng kanyang makakaya upang mapanatili ang lahat sa ilalim ng kontrol, sa huli, siya ay isang karaniwang tao lamang. Higit pa sa kanyang kapangyarihan na labanan ang kapangyarihan ng super angelic artifact, ang celestial avian ng Soluna Deus Sec. Di nagtagal, nabuo ang isang napakalaking whirlpool, at tulad ng isang napakalaking bibig sa karagatan, mabilis nitong nilamon ang barko at lahat ng nakasakay. Sa kabila ng napakatagal na pagsubaybay sa kanila, sa totoo lang iyon ang unang pagkakataon na naging napakalapit ko sa Soluna Deus Sec nang kumilos sila. Hindi alintana, ito ay minsan nang naramdaman ko ang isang napakalaking puwersa na naglalak sa akin. Ito ang nagudyok sa akin na umalis sa isang sinag ng liwanag habang ang barko ay nilamon. Nakalulungkot, sa oras na bumalik ako, ang celestial avian ay wala kahit saan, ungol ni Finlay habang inaalala ang nangyari noong gabing iyon. I wonder if the Solana Deus Sec has any malicious intent, pagtataka ni Gerald. Walang ideya, walang nakakaalam kung ano talaga ang kanilang ginagawa. Anuman, kahit na nakakakuha sila ng hindi mabilang na mga tao na may pinagmulang anghel sa loob ng maraming edad, sigurado ako na hindi nila mabubuo ang lahat ng ito. Sa sinabi niyan, sigurado akong iilang tao na ang napatapon nila, tulad ng iyong pangalawang tiyuhin at disipulo. Kahit na sabihin ko iyan, iilan lang ang nakatakas ng maayos. Paliwanag ni Finlay habang umiiling. Kumunat ang noo, sinabi ni Gerald, sa totoo lang. Gayunpaman, kahit na binabaliwala nila ang regular na pag-unlad ng secular na mundo at kinikidnap ang mga tao, mahirap sabihin kung ang kanilang grupo ay talagang mabuti o masama. Bukod doon, ang celestial avian na binanggit mo. Isa ba itong bronze angelic artifact na kahawig ng isang barkong pandigma? Bingo! I have to say, magaling ka talaga sa connecting the dots. Anuman, hindi ito eksaktong barkong pandigma, ngunit sa halip, isang dimensional na artifact ng anghel. Pastahan hindi mo nakita ang isang iyon na darating. I see. May isa pa akong itatanong, ungol ni Gerald na paulit-ulit na iniisip ang ilang mga wall painting na nadatnan niya kung saan nakita niya ang mga bakas ng isang matandang pulubi na may kapansin-pansing pagkakahawig kay Finlay. Iyon ay isang tao mula sa ilang libong taon na ang nakalilipas, at tinitingnan ang kasalukuyang antas ng paglilinang ni Finlay at kung paano tinawag ng matandang lalaki si Saint Amorphous na bata, may isip lamang ni Gerald kung gaano kakilakilabot ang tunay na pagkakakilanlan ni Finlay. Alam ko na ang tanong mo, tanga. Kahit na, alam mo kung paano ako nagpapatakbo. Sasabihin ko lang sa iyo ang impormasyon kapag tama na ang oras. Ang katotohanan na sinasabi ko lang sa iyo ang tungkol sa Soluna Deus Sec ngayon ay patunay niyan. Nakangiting sagot ni Finlay. Paniping tuldok-tuldok, naiintindihan. Mabuti. Anuman, noong bago kita nakilala, alam ko na hindi ko kakayanin ang Soluna Deus Sec ng mag-isa. Sa isiping iyon, sabay-sabay akong naghahanap ng katulong noong binabantayan ko si Mila. Buti na lang at nabangga kita agad. At hindi nagtagal, napagtanto kong taglay mo ang Herculean Primordial Spirit. Aside from that, nalaman ko na may tumitingin din sa'yo, paliwanag ni Finlay. Daryl, tama ba? Sagot ni Gerald na nakakaalam nito. Walang ibang kilala si Gerald na kasing sophisticado ng matandang iyon. Kabanata 2477. Ano man ang kaso, pagkatapos ay sumagot si Finlay, sa katunayan.
Tinago niya ng husto ang kanyang sarili na halos hindi siya napansin. Sa kabutihang palad, noong panahong iyon, nakatagpo ko na ang iyong lolo isang beses bago ang ilang dekada na ang nakalipas. Matagal mo na siyang kilala. Tanong ng nagulat na si Gerald. Meron ako, and from the second I met him, alam kong hindi siya karapat-dapat na maging kakilala ko. Para sa konteksto, noong una kong nakilala si Daryl, iniimbestigahan ko pa ang Sol Una Deus Sect. Noong panahong iyon, naisip ko na mas malaki ang posibilidad na magkaroon ng malaanghel na pinagmulan ang mga tao sa misteryosong pamilya, kaya naglakbay ako sa buong mundo para makilala sila. Sa aking paglalakbay noong una kong nakilala ang iyong lolo. Kahit na noong panahong iyon, ang kanyang mga diskarte sa paglilinang ay lubhang kakaiba. Para sa isa, sa kabila ng pagkakaroon ng demonyong mahahalagang chi sa kanyang katawan, isa sa kanyang mga diskarte sa paglilinang ay black magic. Bukod doon, parang nakapasok din siya sa malademonyong cultivation realm. Siya ay nagtataglay din ng malademonyong mahahalagang chi. Dahil ang huli ay malinaw na mas malakas, hindi direktang sinabi nito sa akin na kahit noong una ay gusto niyang pumasok sa pinakamataas na kaharian gamit ang kanyang demonic cultivation, sa huli ay lumipat siya sa devilish cultivation. Gayunpaman, sa oras na iyon, siya ay tila naninira sa Gunters. Sa kasamaang palad, mayroon akong mas mahahalagang bagay na dapat asikasuhin noong panahong iyon, at sa pag-aakalang siya ay isang menor de edad na karakter, hindi ko siya masyadong sineseryoso. Nako, nang matapos ko ang trabaho ko at sinubukan kong hanapin muli si Daryl para tanungin siya kung saan niya natutunan ang mga lihim na pamamaraan ng paglilinang ng demonyo at demonyo, napagtanto ko na nawala siya. Following that, a few years passed and I eventually forget about him. Noon ko lang nahanap si Mila at ikaw ay na-realize ko na laging may humihila pagdating sa iyo. Dito ko nalaman na si Daryl pala ang nasa likod ng lahat ng ito. Sinisikap ni Daryl na makuha ang iyong Herculean primordial spirit mula noon, at minamanipula ka na parang isang sangla. Paliwanag ni Finlay. Lahat ng ito ay nagsasama-sama ngayon. Sa pagsasalita nito, natatandaan kong gusto kong pumunta sa kung saan inilibing ang dati kong pagkakatawang tao, ngunit malinaw na ayaw ng aking lolo na malaman ko ang tungkol sa dati kong pagkakatawang tao. Noon ay nakatanggap ako ng isang pakete mula sa isang misteryosong matandang lalaki na nagsabi sa akin na tingnan muli ang lugar na iyon. Dahil sa insentibong iyon, sa wakas ay tumungo ako roon. At hindi nagtagal, nalaman na pinatay ni Daryl ang Anaconda Guardian Beast. Noon ay nagsimula akong maghinala kay Daryl, ngunit bukod doon, ang misteryosong matandang iyon ay ikaw pa rin, tama ba? Tanong ni Gerald. Bingo! Sinusubukan kong tukuyin ang kanyang motibo noong panahong iyon, ngunit tuso ang batang iyon. Nagtago siya sa likod ng mga eksena at lagi ko siyang nalilimutan. Kung nagawa kong mahawakan siya, hindi ka sana nasa ganoong posisyon. Sagot ni Finlay. Ngunit, hindi ba dapat ang kanyang paglilinang at ang sa iyo ay magkahiwalay noong panahong iyon? Sa kakayahan mo, dapat naging madali ang paghahanap sa kanya, hindi ba? Tanong ni Gerald. Bahagyang tumawa ng mapait, umiling si Finlay sa kasinabing, totoo nga, hindi pa siya halos kasing kakayahan ko noon, pero tuso pa rin siya. Hindi mo siya pwedeng maliitin, Gerald, at sinasabi ko ito, dahil natuklasan ko ang isang malaking sikreto tungkol sa kanya habang iniimbestigahan ang matandang iyon. Ano ang nalaman mo? Tanong ni Gerald habang pinupuno ang tasa ng tsaa ni Finlay. Tungkol ito sa kanyang paglilinang. Pagkatapos ng masusing pagsisiyasat, nalaman ko kung bakit siya nagtataglay ng parehong demonyo at malademonyong mahahalagang chi. Tila, ang lihim na pamamaraan na kanyang ginagawa ay isang malademonyong pamamaraan na kilala bilang ang Hellish Skynet. Ang diskarteng ito ay selyado sa isang ipinagbabawal na aklat na tila isinulat noong kapanahunan ng Datus Realm. Sa isiping iyon, kahit ako ay hindi alam kung gaano katagal na wala ang aklat na iyon. Pagkatapos ng lahat, halos walang balita tungkol dito. Kabanata 2478. Ako, para sa isa, ay hindi inaasahan na ito ay mahuhulog sa mga kamay ng isang karaniwang tao na pagkatapos ay magsisimulang magdulot ng gulo gamit ang malademonyong pamamaraan na iyon. Alinmang paraan, ipinapalagay ko na ang ipinagbabawal na libro ay binabantayan ng iyong nakaraang pagkakatawang tao. Kung tama ang hula ko,
Nalaman niya ang mga sikreto ng Herculean Primordial Spirit habang kinukuha ang libro mula sa iyong nakaraang pagkakatawang tao. Kasunod noon, sa huli ay natuntun ka niya. If we're going by this theory, then I can assure you na kahit siya ang nagpalaki sa tatay mo hanggang adulthood at nagtatag ng pamilya Crawford, hindi siya ang biological grandfather mo. Ito ang tanging paraan para magkaroon ng kahulugan ang lahat ng ito. Paliwanag ni Finlay. Si Sister Indigo at second uncle ang nagmungkahi din ito. Sagot ni Gerald sabay tangok. Humalaklak bilang tugon, pagkatapos ay sinabi ni Finlay, kahit na, tiyak kong interesado ka sa pamamaraan ng Hellish Skynet ngayon, tama ba? Kung oo, huwag mag-alala, maraming mga individual mula sa Datus Realm ang nakakakita na hindi mapaglabanan ang malademonyong pamamaraan. Sa pag-iisip na iyon, maaari mong isipin kung gaano katukso para sa isang karaniwang tulad ni Daryl na matutunan ito. Ako ay, anong uri ng lihim na pamamaraan ito, eksakto? Tanong ni Gerald sa tonong curious. Bueno, noong nabuo ang mundo, bukod sa matuwid na aura, panlalaking aura, at banal na espiritu, isa pang aura ang talagang nagkaroon. Gayunpaman, dahil ito ay walang kaugnayan sa paglilinang, bihirang banggitin ito ng mga tao. I wonder if you know what that aura is called, sagot ni Finlay. Ito ba, ang feculent aura? Tanong ni Gerald matapos magmuni-muni saglit. Bingo! Ngayon, ang malademonyong pamamaraan na ito ay gumagamit ng tatlong aura bilang pundasyon nito. Ang tatlong chi ay ang mga panlalaking aura na tinataglay ng lahat, at sa pamamagitan ng pagnanakaw ng matuwid na aura, ang malademonyong aura ay maaaring mapangalagaan. Gayunpaman, upang maayos na magamit ang ninakaw na matuwid na aura at mabago ito sa malademonyong aura, ang feculent aura ay dapat munang iturok sa masculine aura. Ang pamamaraang ito sa pangkalahatan ay nangangailangan ng maraming feculent aura, at talagang hindi ito matatakasan. Anuman, tulad ng nahulaan mo na, ang mga demonyo ay may posibilidad na magkaroon ng pinaka-feculent na aura. Sa pag-iisip na iyon, natural lamang para sa isang taong gustong magsanay ng malademonyong pamamaraan na ito na unang maging isang demonyo. Pagkatapos makasipsip ng sapat na feculent aura, magagawa nilang magnakaw ng matuwid na aura gamit ang kanilang demonic cultivation, kaya pinapayagan silang tuluyang makapasok sa devilish cultivation. Kasunod niyan, ilang oras na lang bago sila maging demonyo. Noong nakaraan, ang Datus Rian ang Panginoon ng lahat ng tatlong mundo, kaya naman mayroon tayong kasabihang, ang Diablo ay isang talampakan ang taas, at ang Diyos ay 10 talampakan alinmang paraan, ngayong ang Datus Realm ay nabaligtad, ang Diablo ay mabilis na nagiging mas nangingibabaw na puwersa. Paliwanag ni Finlay sabay buntong hininga. Kasunod nito, idinagdag ni Finlay, sa lahat ng sinabi, gusto ni Daryl na gamitin ang iyong Herculean Primordial Spirit para ma-maximize ang kanyang masculine aura. Kasunod nito, maaari na siyang maging demonyo at dahil nasa peak performance na siya noon, malapit na siyang maging pinaka-nakakatakot na Diablo na nabubuhay. Nakikita ko. Kung gayon, sinusubukan din ba ng pamilyang Sanchez at ng iba pa na maging malademonyong magsasaka? Tanong ni Gerald. Talaga, sa totoo lang, ang akumulasyon ng tatlong aura upang magbago mula sa isang tao tungo sa demonyo at pagkatapos ay isang Diablo ay hindi lahat na mahirap abutin. Bagamat maaaring madali para sa isang tao na maging demonyo, para sa mga demonyo, kailangan nilang mag-ipon ng maraming panlalaking chi. Ito ay kakaiba, ngunit sa asensya, kailangan muna nilang linangin hanggang sila ay maging mga tao na nagtataglay ng panlalaking chi, at iyon talaga ang pinaka-nakakapagod na bahagi para sa kanila. That aside, from what I've gathered, naipon na ni Daryl ang tatlong aura at naging demonyo. Sa sinabi niyan, huwag na huwag mong maliitin ang kanyang cultivation level. Tandaan, siya ang nagnakaw ng aura ng langit at lupa para sa kanyang pansariling pakinabang. Dagdag ni Finlay. Seryoso, kung gaano kataas ang kanyang cultivation level, bakit niya inagaw ang pamilya ko at patuloy akong pinagbantaan sa halip na hulihin lang ako kaagad? Tanong ni Gerald. Kung ginusto ni Daryl, ang literal na demonyong iyon ng isang lalaki ay madaling mahuli ang bata. Ako mismo ay nagtataka tungkol dito. Regardless, I came over since I was worried na hindi mo kakayanin ang mga bagay-bagay kung bigla siyang kumilos. Sa masasabi ko,
Gayunpaman, nabubuhay pa rin siya sa pag-iisa at walang planong magpakita. Ipinapalagay ko na mayroon siyang ilang mga kinakailangan na hindi niya natupad, o sadyang nag-iingat siya sa katotohanang sinusuportahan kita. Sagot ni Finlay. Either way, regardless of his next move, the fact that he hasn't picked a fight with us means he doesn't dare face us yet. Sa pag-iisip na iyon, kailangan nating mahuli ang kanyang pugad sa lalong madaling panahon. Kabanata 2479. That's honestly the main reason why I finally decided to show up again. Hindi ka tugma para kay Daryl, kaya ang pagsingil sa kanyang lungga ay halos pagpapakamatay lang. Bagamat totoo na makakapagligtas sa iyo kung magkagulo ang mga bagay sa huling sandali, medyo nag-aalala ako na kailangan kong magpakita noon at posibleng labanan sina Daryl at Sanchez. Dagdag ni Finlay. Ito ba ay isang pag-aalala tungkol sa Sol Una Deus Sect? Tanong ni Gerald na mas marami o mas nakakita kung saan nanggagaling si Finlay. Talaga, kahit na nalaman na ako ng Sol Una Deus Sect, hindi pa rin nila natukoy kung nasaan ako. Sa pag-iisip na iyon, hanggang sa lumakas ka, ang pinakamahusay kong mapagpipilian ay manatiling nakatago hanggat maaari. Sagot ni Finlay sabay tango. Mas malakas, iminumungkahi mo ba na makapasok ako sa Datos Realm at posibleng maging Angelord? But I don't think I have an angelic root, ungol ni Gerald. Ayaw mo. Gayunpaman, hindi lamang ikaw ay nagtataglay ng Herculean Primordial Spirit, ngunit ikaw ay ipinanganak na kasama nito. Sa madaling salita, nagtataglay ka ng walang kapantay na kalamangan laban sa ibang mga magsasaka, at ito rin ang dahilan kung bakit mabilis kang umuunlad. Sa sinabi niyan, kung magtatrabaho ka ng husto, tiyak na makapasok ka sa Datos Rian ng walang malaanghel na ugat sa loob ng 500 taon, paliwanag ni Finlay. 500. Masyadong mahaba iyon, bulalas ni Gerald. Bagamat noong una ay naisip niya na ang pagpunta sa Datos Realm ay hindi makakamit para sa kanya, ang katotohanan na aabutin siya ng 500 taon upang makamit ang posibleng layunin ngayon ay nakakagulat pa rin. Sumasang-ayon ako, at nag-aalala ako na pareho tayong malipol ng Sol Una Deus Sect sa puntong iyon. Sa pag-iisip na iyon, upang mas mapabilis ang prosesong iyon, iniisip kong magtanim ng isang malaanghel na ugat sa loob mo. Tandaan mo, gayunpaman, na ang posibilidad na matagumpay na gawin iyon ay napakahirap, sagot ni Finlay. Nagtatanim. Isang malaanghel na ugat, tanong ni Gerald na hindi pa nakakarinig ng ganoong paraan. Oo. Kahit na may kaalaman ka tungkol sa Cultivation Realm, kakaunti pa rin ang alam mo tungkol sa Datos Realm. Sa palagay ko ngayon ay kasing ganda ng panahon para sa iyo na magsabi ng kaunti pa tungkol sa larangang ito. Karaniwan, upang makapasok sa Datos Realm at maging isang Angelord, kailangan mong tuparin ang 3 pangunahing kinakailangan. Una, kailangan mong maging bahagi ng isang grupo na nagtataglay ng likas na mga ugat ng anghel. Para sa pangalawang kinakailangan, kapag ang iyong malaanghel na ugat ay higit na nabuo, kailangan mong makayanan ang calcination ng espiritual na apoy upang mabago ang iyong banal na katawan sa isang katawan na walang kamatayan. Kung hindi mo makakamit ang isang immortal body, hindi mo kakayanin ang malaanghel na kapangyarihan sa iyong katawan. Sa pag-iisip na iyon, kung ang isang taong walang immortal na katawan ay magtatangka na puwersahang pumasok sa Datos Realm, sila ay sesabog. Speaking of which, ang iyong pangalawang tiyuhin at disipulo ay nabigo sa pangalawang kinakailangan, paliwanag ni Finlay. Dahil dito ay bahagyang natulala si Gerald sa kung gaano kahirap ang pagpasok sa Datos Realm. Hindi katakatakang maraming tao ang hindi pa nakarinig nito noon. Kung tutuusin, napakabihirang magkaroon ng malaanghel na mga ugat ang mga magsasaka na tulad niya at ni Darkwind, at ang mga regular na tao na nagtataglay nito ay hindi kailanman nagkaroon ng pagkakataong maglinang. Ano man ang kaso, mabilis na nagtanong si Gerald, ano ang pangatlong kinakailangan? Bueno, kakailanganin mong makatanggap ng mana mula sa isang zero bilang huling kinakailangan. Pagkatapos mong makakita ng katugmang espiritu ni Zero na tinatawag na Deus Spirit at magkaroon kayo ng mutual connection sa espiritong iyon, bibigyan ka ng mana na maging isang tunay na Angelord. Kasunod nito, kung kailan ka magiging isang Zero ang iyong sarili ay nakasalalay sa kapalaran. Alinmang paraan, dapat mong malaman na hindi lamang kakaunti at malayo ang Zeros, ngunit halos hindi sila namamatay. Sa pag-iisip na iyon,
napakahirap na makahanap ng isang Deus Spirit. Gayunpaman, hindi lahat ay nawala. Sigurado akong narinig mo na ang tungkol sa sakuna ng Daitos Realm. Ang bagay ay, maraming Zeals ang nahulog sa panahong iyon, kaya ang aming posibilidad na makahanap ng isa ay talagang tumaas. Pero oo, that's the journey of being an Angelord. Just so you know, many Angelords are not even aware that there's a fourth step to all this, paliwanag ni Finlay. I see. Either way, we need to plant the angelic root within me first, right? Tanong ni Gerald. Kabanata 2480. Tama, ikaw. Upang matagumpay na malagpasan ang unang hakbang, kailangan nating tumingin sa puntod ng general. Sagot ni Finlay. Mayroong isang malaanghel na ugat doon. Tanong ni Gerald. Negative. Ang mga ugat ng anghel ay hindi maaaring umiral sa kanilang sarili. Dapat silang maging likas o itinanam gamit ang isang espesyal na sangkap, at swerte lang natin na mayroong ganoong sangkap sa puntod ng general. Ang sangkap ay ang Dragon Spirit Pearl, na mas kilala bilang Dragon Internal Pellet. Pagkatapos ubusin ito, ang iyong katawan ay magbabago, at ang iyong Herculean Primordial Spirit ay nakatanim sa loob nito. Kung magiging maayos ang lahat, magtagumpay ka sa iyong unang hakbang sa pagpasok sa Daitos Realm. Sagot ni Finlay. Nagtataka ako kung sinusubukan ni Sanchez at ng kanyang mga alagad na makuha ang Dragon Spirit Pearl, ungol ni Gerald. Sila ay, pagkatapos ng lahat, ang bagay ay nabuo sa katawan ng isang espiritual na dragon na nilinang sa Daitos Realm pagkatapos nitong mamatay. Ang espiritual na dragon mismo ay napakalakas, at may kakayahan pa itong maghubog ng katawan ng isang tao. Sa pamamagitan ng pagkonsumo ng pellet na iyon, hindi ka lamang magkakaroon ng akses sa isang angelic root, ngunit mapapalakas mo rin ang iyong banal na katawan at kapangyarihan sa pangkalahatan. Ito ay talagang isang malaking kayamanan. Sa lahat ng sinabi, makatuwiran lang kung bakit gustong-gusto ni Sanchez ang Dragon Spirit Pearl. Kung naaalala mo, sinabi ko sa iyo na ang Sanchez na nakilala mo ay isang split self lamang na may lubhang nabawasang paglilinang. Ang dahilan ay dahil ang kanyang tunay na katawan ay nawasak noong nakalipas na mga taon, at kailangan niya ang Dragon Spirit Pearl para muling mabuo ang kanyang tunay na katawan. Paliwanag ni Finlay. Hindi katakatakang pinabayaan ng mga disipulo ang kanilang mga bantay nang sabihin ko sa kanila na habol ko lang ang mga yin blood pellets. Mayroon silang mas malaking layunin. Mayroon akong isang huling tanong, gayunpaman. Dahil hindi mo ako pinapayagang mag-espiya sa Dark Moon Biological Group, ipagpalagay ko na ganoon lang sila kalakas. Tanong ni Gerald. Iyon, at ang kanilang background ay napakahiwaga. Matagal kong binabantayan ang grupong ito, at katulad ng kaso ni Daryl, madalas silang hindi nakikita. Bukod doon, nakakuha ako ng mga pahiwatig na naway iwasan mo silang saktan sa ngayon. Sagot ni Finlay. Kung iisipin, ang mga kakaibang tao ay umiiral sa loob ng Dark Moon Biological Group. Ungol ni Gerald sabay tango. Well, minana nga nila ang kakayahan ng Daitos Realm na gumamit ng alchemy para gumawa ng mga pellets at spirit tincture. Sa napakakaunting mga banal na espirito na natitira sa secular na mundo, maiisip mo na lamang kung gaano katukso para sa mga magsasaka at mga angelords na paglangkuran sila. Kung tutuusin, ang kakulangan ng mga banal na espirito ang pumipigil sa napakaraming magsasaka na makapasok sa Daitos Realm. Sa lahat ng sinabi, sigurado akong papatayin ka ng kanilang mga eksperto bago mo pa sila masimulan ng maayos na imbestigahan. Tumawa ng mapait, sa kabamantong hininga si Finlay bago idinagdag, sa totoo lang, I was only planned to meet up with you when you entered the General's tomb. Try to snatch the Dragon Spirit Pearl for you at the last minute, you know. Sa kasamaang palad, ang iyong mapangahas na pag-uugali ngayong gabi ay pinilit akong magbago ng mga plano. Totoo, kung hindi ka nagpakita, tiyak na sinubukan kong tektikan ang pinakamatandang dalagang iyon. Ungol ni Gerald habang bahagyang kinikilig. Alinman, ano ang susunod nating gagawin, Finlay? Dahil ang mga disipulo ni Sanchez ay nagimbita ng napakaraming eksperto at kailangan ko na ngayong kunin ang Dragon Spirit Pearl, dapat pa ba tayong makipag-ugnayan sa kanila? Tanong ni Gerald. Siyempre, ang paglalakbay sa libingan ng general ay lubhang mapanganib, lalo na sa walang ulong general na iyon na gumagala.
Ito ay nilinang sa loob ng mahigit 1,000 taon, at nagtataglay ng kapalaran ng isang emperador hanggang sa ito ay maging isang diablo. Isang demonyo. Ngunit ito ay nagtataglay ng kapalaran ng isang emperador. Gulat na sagot ni Gerald. Talaga, hindi mo ba alam kung sino ang walang ulo na general?